Sa ngalan sa Mahain ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa tong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Duan kita sa pagingon, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot sa nahuna sa pulong sa buhat ug sa lapagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ng uyok kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron akong iampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasaylon sa itong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadalit sa iyo mga tao, iisayo na. Ginoo na sa nitong hari, sa mga nakagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Jesucristo, buong tumanas sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagkas sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa pusa Ama, nawagan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang naging Panginoon, Jesucristo. Buwan sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. Magkagagahom og buhi nga Dios. Ang imong espiritu mao'y naghimo kanamo nga mga anak. Nasa dakong pagsalig nagtawag kanimong amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma, dinhi kanamo ug dad-a kami nga na sa langit ang gisaad niya kabilin. Kini mo gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo.
Diyos ko sa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog, manglingkod. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Apan ang among mga katigulangan, gipahibalo ng daan unsa ang mahitabo niadtong gabiuna. Aron malipay sila ug madasig sa pagsalig diha sa imong mga saad kanila. Ang imong katawhan nahibaw nga imong luwason ang matarong nga nasod o nga imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa maong buhat, gisilutan mo ang among mga kaaway o gibuhatan mo kami sa mahimayaong dungog sa pagtawag kanamo nga anha kanimo. Sulod nining tanang panahon, ang mainitong mga tao nga gikan nining matarong nga nasod sa tago naghalad sila og mga sakripisyo, nagsinaaray sa usag-usa nga ilang ampingan ang balaod sa Dios og mag-inambitay sila sa mga panalangin og peligro. Nag-awit na sila niadtong karaan nga mga awit sa pagdaig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Pasagya ka mong mga matarong diha sa Ginoo, angay sa matarong ang pagdaig kaniya. Bulahan ang nasod kan sang Dios mao ang Ginoo, ang lungsod nga iyang gipili alang sa iyang kaugapiling. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga madukong kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayo, o pag-amping kanila sa panahon sa kutom. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug mamong panalipod. Maanaon ta kanamo, o Ginoo, ang imong kaluoy kami nagalaom kanimo. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Kinutlo, gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Pinagi sa pagtuo ang mga tawo sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya. Samara nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda ingon ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo mao'y naglaraw ug nagtukod. Ang syudad kansang mga sukaranan dili gayud mapukan.
Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan, bisan tuod di kulang na siya kaayo, ug si Sarah dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang saad, bisan siya daw patay na gayod. Mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, ingon kadaghan sa dili maisip nga mga balas sa kabaybayunan. Nangamatay silang tanan diya sa pagtuo, wala siya makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios, apan bisan layo pa kaayo, nakita na nila kini og gikahinangop nila, og miila sa dayag nga sila mga langyaw ug madumuduong dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon, nagpahayag sa matinaw nga nangita sila og usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maghuna-una sa nasod nga ilang gibiyaan. Kung nakahuna-una pa sila niini, makapauli unta sila. Hinunua, gipangandoy nila ang labi pang maayong nasod, ang langitnong nasod. Busa, wala ikaulaw sa Dios nga sila muila kaniya nga ilang Dios. Kay nag-andam man siya og usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo, naghimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios, apan andam siya ihalad ang iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunog. Giingnan siya sa Dios, pinaagi kang Isaac, makabaton kag mga kaliwat. Nagatuo si Abraham nga makahimo ang Dios pagbanhaw kang Isaac. Busa maingon ta nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, bagsig hugot ang inyong mga bisti, diha sa hawak og dagkuti ang inyong mga suga. Samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang mga agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya o ginigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagahan sa ilang agalon nga nagtukaw og nag-andam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya. Palingkuron sila sa kananan og silbihan niya. Og bulahan sila kun hikaplagan niya nga andam bisan kun moabot siya sa tungang gabii o kaadlawon na. Og timan-i kini kun nahibalo pa ang tagbalay kanus amo abot ang kawatan, dili gayud siya motugot nga lungkabo sa kawatan ang iyang balay. Usa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo maabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog man. Maayong magandang tanghali sa tang lahat. Nabusog na ba kayo? So ngayon, ang ating pagninilayan about sa Ebanghelyo, nag-highlight si Kristo sa importance of being vigilant. According to CCC 2849, Catechism of the Catholic Church,
28:49 on vigilance. Vigilance is custody of the heart. Vigilance is custody of the heart. Itong salitang custody, galing ito sa Latin na custodia. Ang kahulugan ng custodia, to watch, to be watchful, and to guard and protect our heart. Yan pala yung kahulugan sa vigilance. Hindi vigilantes, no? No, iba 'yon, no? Yung DDS, hindi 'yon, no? So to be vigilant, pagbantay kanunay is custody of the heart, to guard our heart, to protect our heart. Dahil ito yung tatargetin ng ating kaaway, ang ating puso, ang ating damdamin. So, Lord, let us ask the grace to protect our heart, to guard our heart, and to be watchful. Yan ang kahulugan sa custodia. Ngayon, para lalimin pa natin itong vigilance is the custody of the heart. It is a spiritual practice and concept that means being attentively watchful over your inner thoughts, desires, emotions, and intentions so that they remain aligned with God's will. So, lahat, ano ba itong custody of the heart? Dapat attentive tayo. Una, sa ating isipan, sa ating desire, sa ating emotion and intention, na inline ba ito sa kalooban ng Diyos? At kung na-inline yan, we are vigilant. Ngayon, may temptation tayo, no? Kung hindi tayo vigilant, ma-tempt tayo sa tinatawag na asideia. Nandito ito sa CCC 2733. Asideia. Alam nyo ba yung term na yan? No. Yan ang turo ng simbahan. Ano? Asideia. A-C-E-D-I-A. Asideia. Ano ba itong asideia? Sabi sa CCC 2733, we have another temptation to which presumption to open the gate. Ito pala yung asideia, to presumption to open the gate. Ano ba itong context na ito? Di ba may mga dalaga, may 10 dalaga na wise, meron ding 10 ba yun? 5? 10 no, 10 na dalaga na wise, yung 10 dalaga danghag, na foolish virgins, no? At ano nangyari papunta sa salubong nila sa bridegroom, sa bride, no? Naubusan sila ng langis. Humingi sila ng langis sa kanilang kasamahan, yung mga wise virgins, no? Pero sabi nila, hindi na ito sapat para sa inyo, no? Bili na lang kayo ng langis doon sa tindahan. Bumili sila. Pagrating nila, nasira na yung pintuan. Ito pala yung asideia. Presumption to open the gates. Ano pang other term sa asideia? Spiritual sloth. Spiritual laziness. No? Masabihin ng nanay mo, tatay, mga anak, simba na tayo. Kapoy. Hindi dayon, di ba? Spiritual laziness. Asideia. So, magsamba na tayo. Mamaya na lang hapon. Dahil pagod pa ako. Manana habit. Naalala nyo ba yung manana habit? Mamaya na. So,
Isa yan. Yan pala yung temptation natin na hindi na tayo vigilant. Itong temptation of presumption to open the gates. Asideia. Spiritual laziness is a result of lack of vigilance. So yan ang nangyari sa atin. Lack of vigilance na tayo because of the spiritual sloth, spiritual apathy, a kind of sadness, discouragement, or disinterest in spiritual things. It can feel like spiritual boredom, lack of motivation to pray or seek God. Yan po ang tinatawag na asideia. Kung mag-cellphone, very attentive. No. Umaabot pa ng 1:00, 2:00, nag-YouTube ka pa, meron pa kang paboritong games, meron pang online gambling. At kung may patay, may hantak. O, binuntagay ang hantak. Pero mag-ampo, nangatug. Ano ka na, ngay negrosaryo na to, manggihuyab bantang tanan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang amahan, tanaw siya siyang anak, ang anak mo, ang nanay, Pero kung manood tayo ng probinsyano, sus, wa jud manghuyab. Tinoo dili. It is asideia, the spiritual sloth. Kung misa, kanunay tamalate. Kung artista, kung muari si Elias, mag-una. 10:00 pa mo gawas, tuan na ka. 1:00 pa. Kinsa day? Who is the source of your life? Who is the source of your energy? Not the celebrity, but Jesus Christ Himself. Ang ibang sekta, grabe yung kakanta ng Alleluia, 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 Lord. Mga Katoliko, nangaluya, 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 Lord. Totoo, hindi. Asideia. At yan ang rason, bakit hindi tayo maging vigilant. Aktibo tayo sa mga secular na activity, pero sa spiritual activity, busy. Apike. Sister, mag-cluster tayo ngayon. Apike. Sister, meron tayong Novena Masses. Mag-overtime ako mamaya. Focus tayo sa mga worldly things. Marami tayong rason. Anong sabi ano ba yung causes nito? Ang causes nito, lack of self-discipline. Ang causes pala nitong asideia, spiritual dryness, spiritual laziness. Anong Tagalog yung laziness? Pagkatamad natin, self-discipline, lack of self-discipline. Example, yung mga lula natin, ang sarap ng tulog nila. Maaga silang matutulog. Umuwi ko sa lola ko, 7:00 pa. Nag-close na sila. Ang aga ba matutulog ng dalawang ito? So, mataas yung kanilang edad. Tayo, maaga din matulog. 2:00 ng maaga, 1:00 ng maaga. So, ang henerasyon ngayon, madali nang mamatay. Yung henerasyon natin mga lola, umaabot. Kahapon, may 93 dito. At hindi natin alam dahil ni gamay na jud atong edad. No? Because of the lack of self-discipline. So, ang vigilance will lead us to increase our self-discipline. Sunod. Carelessness of heart. Indifference towards the things of God allows this state to settle in. Carelessness of heart. Indifferent na tayo sa mga religious activity. Hindi na tayo sasali.
Nasabihin ng iba, mataba yung kalabaw. Hindi nga nagsimba yung kalabaw, pero mataba pa. Okay lang hindi ako magsamba. Dahil mataba yung kalabaw namin, Father. Hindi kailangan. Okay lang yung kalabaw, wala yung kaluluwa eh. Ikaw may kaluluwa. Kaya nga may kalag-kalag tayo. November 1 at November 2. Dahil yung pakakainin mo during the Mass, during the Sacrament of Confession, hindi yung katawan mo. Ang pinakain mo, yung kaluluwa natin. Kaya nga si Kristo, anong sabi ni Kristo? Ito yung sabi niya. The spirit indeed is willing, but the flesh, the body, is weak. Bakit? Yung katawan natin ay pagod. Kapag nandito tayo sa simbahan, pagod. Lagi tayong nanghuyab. Apil po ka, Father. Bakit ba pagod? Dahil hindi ito pagkain sa ating laman. Hindi ito pagkain sa ating katawan. Pagkain ito sa ating kaluluwa. So the spirit is willing, but the body is weak. Kung may fiesta sa ating kapilya, mas marami pa yung pinamisahan na kaluluwa. Mas mabuti pang kaluluwa, marami. Ang nag-attend ng misa, ilan lang. Sana buhay ito. Mga kaluluwang ito, sana buhay pa ito. No? And after the Mass, anong nangyari mga kapatid? Ang daming mga driver sa tricycle. Ang daming mga driver sa habal-habal dahil after sa misa, lamisa. Marami sa ating mga Katoliko, pinakain lang nila yung katawan nila. Dahil tayo ay mga tiyanos. Ano tayo? Tiyanos. Mga Kristiyan. So ngayon, sana po, maisipan natin na hindi ka lang isa, may dalawang party natin. We are composed in two parts. The first one is the soul, and the second one is the body. So kung ang katawan mo lang ang pinakain, hindi mo iniibig yung buong pagkatao mo. Kung pinakain, nagsamba ka, nangumpisal ka, it is for your spiritual nourishment. Amen? So kung magsamba ka, mangumpisal ka, after sa lahat, mamaya, magpakumpisal ako kung walang pari. So kung meron mang pari, yung hindi nakakumpisal, ako magpakumpisal dito after sa lahat. After deliverance. Dahil kulang po yung healing without the sacrament of reconciliation po. Amen? So ngayon, anong gawin natin mga kapatid para maging vigilant tayo? Ito yung advice ng ating simbahan. The antidote of acedia. The opposite of acedia is self-renunciation. Ano ang antidote opposite sa acedia? Self-renunciation. Ang sarap kaya ngayon na mamasyal ka, may pumunta doon sa convent, sa simbahan, sabi niya, Father, naligo kami ng dagat, pero pupunta talaga ako, magsamba talaga ako before going to the sea. Before maligo kami ng dagat. No? Sarap magpasyal ngayon. Pero nandito kayo. It is a self-renunciation, self-denial, and self-emptying. At kung magawa na natin ito, we become vigilant. Nung isang linggo, may nagpa-picture sa akin. Picture, Father. Pwede magpa-picture, Father? Picture kami. Naghumili ako, sinishare ko ito kanina doon sa parokya. Sa sunod na araw, yung nagpa-picture sa akin, namatay. Father, nagpa-picture pa yun sa'yo. Ngayon, namatay na. After my homily, wala nang nagpa-picture sa akin. Natakot mamatay. Ngayon, siguro maaga akong matapos. Baka wala nang magpa-picture sa akin.
ko, mabuti yung nangyari ha. No? Para maaga na ako magpakumpisal mamaya. No? Takot na sila. No? Sabi ko, praise the Lord. Nangyari yon. Maaga ako natapos kanina. Wala na nagpa-picture. So, hindi natin alam. So, anong challenge natin ngayon? Anong invitation ng Panginoon sa atin ngayon? Be vigilant. Pagtukaw kanunay. Be watchful. And vigilance is the custody of the heart. Ngayon, ang challenge natin, let us guard our heart the whole day long, sa buong araw ngayon. So ngayon, additional catechism. So hanggang 1:30 ako. So may additional catechism ako sa inyo. Focus on diabolic obsession. So series po ito after my short reflection sa Ebanghelyo. Punta na tayo dito sa demonic harassment or demonic obsession. So ang psychological, kadugtong po ito kahapon. It is, this book is written by Father Chad Rifferger. Pero na lang akong 11 minutes. Sabi niya, ang intersection sa psychological obsession and demonic obsession, yung obsession is negative thoughts, negative emotion. One area that becomes somewhat difficult to discern, so mahirap na i-explain or discern, is the chemical side of any possible diabolic obsession. As is commonly known, modern brain studies, ang mga neuroscientists, meron silang studies na ngayon sa utak natin, have shown that patterns of thinking actually alter the brain. So yung patterns of thinking natin, yung pag-iisip natin, may patterns of thinking pala yun. Pwede, merong alteration of the brain. Pwede niya ma-disorder yung the way we think, the operation of the brain. It is possible for the demon to alter the brain as a form of diabolic oppression that will show up on a scan. Pwede makita pala. Possible pala. Na yung alteration sa brain, sa utak mo, may damage sa utak mo, pwede, ang cause, possible cause, is demonic obsession. Makikita din sa scan. Pero after sacrament of confession, after the sacramentals na nabigay sa kanya, mawala. Katulad ng pumupunta dito, may tumor daw siya sa utak niya. Tumor ha? Nakita talaga. Kailangan ng operasyon. Isa sa mga pasyente natin. After the sacraments, confession, anointing of the sick, mamaya mag-anointing of the sick ako, and then the Eucharist, receiving the Eucharist, and then the deliverance prayer at sacramentals, alam nyo? Nawala! Sabi ng mga doktor, anong ginawa mo? So ito, in relation to this, we experience this phenomenon. May pasyente pumupunta dito, completely healed. Sabi dito, it is possible for a demon to alter the brain. The alteration of the brain, yung pagka-disorder sa operation sa ating isipan, may tatlong, according to neuroscientists, may tatlong dahilan. Una, chemical substance. Pwede masira yung utak mo. Ano yung chemical substance? Drugs. Nahabol na kami, Father. Father, may papatay sa akin. Bigla lang pumasok sa kumbinto. Ano nangyari sa'yo? Father, may papatay sa akin, mga pulis. Nagsuyop dahil sa utot ni Satanas. So, chemical substance can do the alteration of the brain, the operation of the brain. Madamage siya. Okay? Chemical substance, ikaduha, ng chemical substance, sobrang pag-inom, sobrang paglala, makadamage din na sa atong utok. Ikaduha, nga alteration of the brain, kining gitawag physical injury. Na stroke ka, na aksidente ka, pakog imong okay, wa ka mag-helmet.
Mana siya ang physical ma-alter ang imong brain, disorder ang imong operation sa imong utok because of that. Ang ika-tulo, kining genetic condition. Kay kaliwat. So, mo na siya natural causes. Huwag mo na-discover sa mga neuroscientists. Pero, gawas ana, gisulti diri, possible pod nga ang demon can alter the brain, can destroy your brain. Nga after receiving the sacrament, it restores. It is healed. And it is normally operated. This, however, would be very rare. So, very rare, minsan lang. No? Moreover, if one had a diabolic oppression of this sort, it is broken. The brain would quickly recover. Whereas, if it is from the psychological rumination, it would take time to rebuild it. Generally speaking, yet when we consider diabolic obsession in most cases, it is highly likely that a person will obsess without any corresponding chemical shift in the brain or any type of the brain alteration. If the person who has a diabolic obsession were to have brain scan, it is likely to turn up normal. Meron ding mga instances na pa-examine mo sa utak mo, sa doktor, wala. Pero mabigat yung ulo mo, katulad ng babae na pumunta dito, Father, ang sakit ng ulo ng tatay ko. Walang findings sa doktor, walang diagnose sa doktor, 2 linggo na kami doon sa hospital, Father. And then, salamat ako sa Diyos, Father, dahil sa pagpunta ko dito, the whole morning nakatikays ako. Ginamit ko yung deliverance book. Ginamit ko yung sacramentals, yung oil. Dineliverance ko yung tatay ko for 2 weeks. Hindi nawala yung sakit ng ulo niya. Pero normal lang. Sa scan. During deliverance ng babaeng ito, sumuka yung tatay niya. And then, completely healed. Siya mismo ang nag-testimonya sa harap ko. Bumalik siya dito at nagpa-bless na naman ng mga sacramentals. Grabe, no? Natutuwa ba kayo ngayon? So, bakit nagawa natin ito, itong ministering ito, to empower you. To be dependent on God. Not to be dependent on us, but on God alone. By increasing your knowledge, by increasing your grace in the sacraments. Natutuwa ba kayo ngayon? Kung may mga pasyente kayo, tawagin niyo yung pari ninyo kung saan ka na membro ng parokya, tawagin mo yung pare, receive the 3 sacraments sa mga pasyente nyo. Confession, anointing, and Holy Communion. And then do deliverance to your family members na may karamdaman. Ma-amaze kayo at makasave pa. At sabi ng babaeng yon, Father, kung inunap ko lang yung deliverance, hindi sana kami aabutan ng 2 linggo. So, makasave kayo. So, before going to doctors, receive the sacrament and practice the prayer of the sacramentals of the church. Amen? Last 3 minutes. No. Another way to distinguish psychological from diabolic obsession has to do with employment of remedies. Ito po, employment of remedies. Example, mga psychologists nagbigay na ng gamot. Mga psychiatrists nagbigay na ng gamot. Pero wala pa ring improvement. Katulad ng pasyente naman na hindi makatulog for 3 months. Alam niyo, for 3 months, hindi siya nakatulog kahit 1 segundo. Imagine niyo yun. Lahat ng mga psychologists, binibigyan na siya pagpakatulog. The high dose ng pagpakatulog. Hindi pa rin nakatulog.
Pagrating dito, pag misa ko, nakatulog. Effective tong misa ko. Pag exercise natin, ang daming demonyo nakapasok sa kanyang katawan. After receiving the catechism, after receiving the sacraments, completely healed po siya. Pero may mga demonyo sa loob ng katawan. Ito po, with employment of remedies, natural remedies, binibigay na pero wala pa rin improvement. Isipin ninyo, kahit isang segundo hindi siya nakatulog. At nagkausap kami, active na active. Di ba? Isang araw hindi ka makatulog. Anong condition mo ngayon? Di ba? Pagod. Ang sarap at tulog. Pero siya, hindi niya ma-enjoy. Hindi siya naka-feel na yung pagod. Hindi. Parang nakasuyop sa utot ni Satanas. No? Last 1 minute. So, continue na lang natin ito, ha. So, yan po, itong mga prayer ng simbahan na natutunan ninyo po, i-share nyo po sa iba para marami tayong matutulungan. And then, alam na nila kung sino ang dapat lalapitin ng pari po natin. Because all priests are healers. Amen? All priests are healers. Palug manindugta, ito karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan, magkagahom sa tanan. Maghuhuk sa langit ug sa yuta ug sa mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ginaksamahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod di Dios gikan sa Dios nga matuod. Ganak dili binuhat, usa ka kinaya sa amahan, pinaagi kaniya ng ahimo ang tanan. Tungod kinatong mga tao galang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siyang manlawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kinato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya namatayo gilubong. Sa ilong adlaw na banhaw siya para matuman ang kasulatan. Misakan sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siyang may mayaon na ron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Kung iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa usa, Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya. Ug misulti pinaagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot niya kalibutan. Amen. Pagampo sa katawhan, diya sa pagampo, mudangup kita karon ngadto sa Dios nga amahan, nga may gahom ug otoridad sa tanang butang. Mingon kita, tunay nga amahan, pamatia kami. Tunay nga amahan, pamatia kami. Ngang simbahan magdalag kahayag sa pagtuo, diin ana ang kangitngit, paglaom din ana ang kaluya, ug walay pagsalig, ang gugma niadto nagdumot ug ana sa kagubot. Magampo kita. Tunay nga amahan, pamatia kami. Na mga pangulo, mga saksi sa pagtuo, ug kadtong kansang mga tahas, maong paghatag ug dungog kinabuhi sa kalibutan, inubanan sa giya sa Espiritu Santo, magampo kita. Tunay nga amahan, pamatia kami. Alang sa tong lawig sa pagtuo, isipo sa kasimbahan, uban sa tong labing talahurong obispo Alberto, masinati nato si Kristo, pinagi sa tong gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita. Tunay nga amahan, pamatia kami. Nining tuig sa yubilihiyo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig o malaumong pagtuo sa Dios. Taliwala sa mga kangitngit na kasinatian, ug manglakaw kita nga magkahiusap paingon sa amahan. Magampo kita sa Ginoo. Tunay nga amahan, pamatia kami. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Magampo kita. Tunay nga amahan, pamatia kami. Ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga nangamatay na. Magampo kita. Tunay nga amahan, pamatia kami. Labing makagahom nga amahan, gidala namo sa imong atubangan
ang among mga panginahanglan ug masaligon kaming nagampo alang sa imong panabang ug kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Unsay ikasa ko kanimo, tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako, ikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kaayo nga way suko. Unsaon ko karon pagbalos, kanimo ining tanan. Iluwas mo ako, ikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kaayo nga way suko. Sa kaayo nga way suko. Palihog, panindog. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga makilgahom sa tanan. Dawa tununta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamo, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang sa puslanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kining mga gasa, o gitugot ngang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kinamo nga gasa nga tunhay alang kanimo, kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos kamahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay matarong kayod magpasalamat kami kanimo kadunay og sa tanang dapit. Kaya pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nga sa imong kasamahan. Tungod sa imong kaluoy, basta matarong nga ang tanang mga binuhat magalagad kanimo. Ang tanan mo mga tidubos magdaig kanimo. Ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Ug busawban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-aawit. Dios
santos sa mga gasa. Para mahimog kinilang tinamong ang lawas ng dugo ng Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong pagalingon, may kuha siyang pain, may pasalamat kanimo, may bikas o may hatag ni ining at sa iyong mga tidunan at minguan. Dawat at kini, inyong matananong ka na, ikitima po lawas, kaya tugyan alang karino. Kasamang paagi, tapos ang panihapon. Ikuha siya sa kalis, ipasalamat kini mong pag-usab, nga tagiling at siya mga tidunan at bingon. Dawat at kining Panginoong kawang tanan, di kanini, kay kini mong kalis ako dugo, sa bagong kunhay kasabutan, ang dugo ngayon lang kaninyo, balang sa tanan mga tao. Handom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. At pagkandong sa kamatayon, at pagkabanhaw na sa Kristo, nikahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi, o kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo, tungod kanimo kami giisip ng ngayon, na matubang malagad kanimo. Himo ang kami mga lawas-lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa ni sa Espiritu Santo. Hinong-tubig Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo mayipit kami na sa Gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa mga pari. Hinong-tubig sa mga igsoon niya nga matay. Malaog niyang banhaw sila, pala nga matay, kaya simong kaluoy. Dahil silang tanan sa pagsulong sa kahayag simong naong, kalugi kaming tanan. Imo kaming angyan na magkaambit sa kinapag tunhay. Uban ni Maria ang inahan niya ulay sa Diyos sa empana ng Sisinyo San Jose. Uban sa mga apostoles tanan niya mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton na taas sa katuligan. Uban kanina, amoy mga daigol gawin kawang himayaon, pinaangin na sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ubiha kaniya. Gata natin mo magkagahong nga amahan, nihasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang tungog himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog, panindog. Pero na ito, ang unang pag-ampo ng itulo ka nato ng Kristo.
sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa lang kasamo sa uman sa pagbalik niya sa Kristo, among manunugos. Ginoong Jesucristo, naliyon ka sa mga apostoles sa kalinaw ipilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ay hatag ko kaninyo ay tanawan mo mga salat. Kundi ang pagsalit sa imong simbahan, simong kapubuton, katangi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw mabuhay kahari ang tut sa kamtuhan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaak kaninyo. Pero na ito pagkita timas ko pregilit sa pagkain. Peace. Pagluhod. Kini mao ang pagdalo sa Dios nga nagawag kang sumasalas sa libutan. Bulan kitang kitapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo sa kalawag kanino ang pangulog lamang ang maayo ako. Pagampo alang sa akong spiritual kaningon. Akong Isus, nagato ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan. O ako nangadoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sa ligdili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw sama niya ka uban kanako. O gimpit kong hiusa akong pagalingon nganha kanimo. Ayaw tugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat. Ug datagan mo kami sa paskog sa bagong kinabuhi. Panalipdi kami, pinaagi sa imong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan ni dayon. Kinabuhi pangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo minaaki ninyo. Manausap kanimo. Ug ang Dios ang magagahom sa tanan manlalangin kaninyo, ang amahay ng anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ikahalad ng Santos Kamisa, dadon nato ang gugmaw kadinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, Reina sa So, pasalamat tayo sa tong choir. St. Michael's Choir. No. Tunggaan sa masipang pakpak. O sa itong mga deliverance ministers. O kaninyong tanan, yan niya din ni karon, nalipay ang Ginoo kita ninyo. Amen? Palugban lingkod. So, isunod nato ang pag-bless sa inyong mga religious items. Kunya, human ini, mag-deliverance na tagsa-tagsa ninyo. While gi-deliverance mo, ako ay mag-exercise dito sa loob. And then after that, mag-anointing of senses ako, mga 4 to 5, anointing of the sick and anointing of the senses. And then sa mga gustong mangumpisal, magpakumpisal ako mamaya after anointing of the sick. So unahin nating i-bless ang inyong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. Our help is in the name of the Lord. Thou creature of soul, by the true God and by the Holy God, to cure its unfruitfulness. Purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use they. In whatever place thou art sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished. Gods, the living and the dead in the world by far. Humbly we implore your boundless mercy, that thou would dine of thy goodness to bless and sanctify this thou hast given through the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body. And let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ, O Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exercise salt. Sunod nating i-bless ang tubig ninyo, pakibukas yung takip ng tubig ninyo. You creature of water, I purge thee of evil in the name of God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea. The name of Jesus Christ, His Son, our Lord, and in the power of the Holy Spirit,
that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth, and exiled him together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrated manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm, yet transformed in joy and spirit of goodness, an air of peace, freed from people and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will the end be banished, so that we may possess the well-being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, author of invincible strength, and King conquerable in power, ever, the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the frenzies of the devouring enemy, who boldly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord, consider kindly the Scripture of salt and water, make it honored and sanctify it, with the Jewish witness, wherever they sprinkle in your name, may devilish infection cease, venomous terror, but even afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us, as we implore your mercy, to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcise water. Kahapon may nag-react kahapon while nag-anointing ako ng may sakit. Na sumayaw dyan, no? Dahil ang daming nakapasok sa kanya, nakita kahapon ng mga tao. At siya po ay hinaharas ng demonyo for more than 3 years. Hindi siya makalakad for 2 years. Bedridden siya for 2 years, pero ngayon makalakad na. Pero meron pa rin demonyo sa kanyang katawan. Pero malaki mang improvement sa kanyang karamdaman. So napaso siya sa holy and exorcise water. At sana po ay i-share nyo po yung mga sacramentals. Kung meron kapitbahay nyo may sakit, i-share nyo po yan at palapitin sa pari ninyo sa sacrament of healing. Amen? Sunod, ating i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the His power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, the world by fire. Lord God Almighty, before who the host of angels stand in awe, and also the service of knowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to maintain the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind visited from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent, through Christ our Lord. Lahat ng olive oil ninyo ay holy and exorcise oil. Sunod nating i-bless ang inyong incense, general blessing ang kasunod, candles, rosaries, medals, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, handbook, rosaries, all your religious items in your hands, general blessing ang kasunod. Heavenly Father,
through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, let be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the pledges of peace and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Lord. So, gamitin niyo po yan, mga religious items, at sana nakinig kayo sa buong umaga, nakatikisim po, at sa mga na-late kanina sa katikisim na hindi pa nakatikize, pwede kayo babalik from Thursday to Sunday po, 7 a.m. na dito na kayo for katikisim po. Because knowledge is, natutuwa ba kayo ngayon? Sino ba ang pinakamalayo ngayon? Saan? Galing? Ha? Kidapawan. Kasama kayo? Sila? O Kidapawan. Kayo, Nay? Tagum. Sino pa? Marawi? Mandawi. Cagayan. Ano pa? Saan pa? Iba? Oh, welcome ha sa Bujol. At sana po ay gagamitin natin yan at marami tayong matutulungan. Amen? At kung karamdaman ninyo ay natural, you need doctors. You need to listen to the experts and follow their medical advices. Amen? So ngayon, tatawagin yung mga pangalan ninyo and then magsimula na tayo for deliverance. At ako mag-exercise dito, may exercise ako ngayon. At kung may sisigaw, huwag kayong tatakbo. Bakit? Hahabulin nila kayo. At nandito din ating mga CFD na magsagawa ng market preaching. Si Brother Doming at mga kasamahan. Magawa sila ng market preaching ngayon doon sa merkado. Salamat bro. God bless sa inyo. Ingat kayo bro. So dito magsagawa tayong market preaching. So mayroong mga team natin, mag-evangelize sila doon sa merkado. Dahil maraming nandun na hindi papasok sa simbahan because of lack of catechism. Merong mga blessing, pwede kayo mag-share sa ministry dahil yung team natin ay hindi na sila nagtatrabaho. Lalo-lalo ng mga deliverance ministers. Inaalay na nila yung buhay nila sa ministering ito. At kung wala naman, ipagdasal nyo lang kami na laging malusog ang aming katawan. Amen? At kung nag-aani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng 1/4 na bigas. No? O, ilan na kayo? Dami na yan. No? Hindi na magugutuman sila. At tatanggap din kami ng lubid na ang dulo ay kambing, kalabaw. At itong building natin, patuloy pa tayo meron pa tayong mga inaayos. At mag-ano pa tayo ng mga rooms dito sa mga malayo. Meron silang matutuluyan. So kung gusto mo mag-donate ng isang hollow block, isang kabilya, para ma-realize, it is owned by the Diocese of Tagbilaran. Ang Diyos na po ang magsukli sa mga generosity ninyo. So magsimula na tayo ha. At kung yung katabi nyo ay mag-react, huwag nyong bidyuhan ha. Malalaman natin mamaya. Amen? God is good. All the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. At Imayet, magsimula na tayo, te.